Sakto ko rin pag-akit ko. Ayan, nagulat yata sila chairman eh. Sabi na kung ano ba meron. Actually, araw-araw kasi birthday ko po. Sabi nga nila kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon ng mundo. So anytime, pwedeng mawala, pwedeng meron. So yung araw-araw na nabubuhay tayo, syempre kailangan para celebration, pasasalamat. Kasi kanina, nagkaroon kami ng event sa Malate. Tapos nag-ibig po kami, syempre, ito po mga kasamahan ko, kumunti na nga eh, kasi nga, syempre, sobrang init po. So, ngayon, nakita niyo naman po yung video ko. Actually, compilation po yan. Itong nakaraan lang. Kasi yung previous na 2 years and a half, hindi na po makasya masyadong susobra. Magandang hapon po sa inyong lahat. At thank you sa oras na ibinigay po ninyo. Kay Chairman Chong, thank you so much. Kasi ito naman, hindi naman ito pagpapakita ng kayabangan eh. Kundi gusto ko lang po na makita din ninyo kung ano po yung ginagawa ng mga tao na gusto lang din tumulong. Lalo na po itong mga kasamahan ko, volunteer, naiinitan, nabibilad sa araw, nahihilo, yung pamilya nila, nauubos yung oras, dahil lang sa pagmamay na sakit, na kami mga baba. So, ano pong ibig sabihin nito? Na wala namang imposible talaga sa atin. Lalo na po, kung ang tutulungan natin, yung mga constituent natin, na dapat naman talaga po matulungan, lalo na yung walang-wala. So, ito pong video ko na yan, makita nyo, dumaan na po sa maraming pagsubok mula pa ng umpisa. Pero sabi ko nga, pag wala ka namang masamang intention, hindi ka naman mapapahagod, hindi ka rin makikilang. So, yung pakikipaglaban ko para sa online registration, yan po yung isa sa long process na pinagdaanan ko. Kasi syempre, hindi naman po natin maiiwasan na meron papalikos, meron magbibigay ng masamang kabulugan. Pero ang pinakasumatotal po dyan, ang makikinabang naman po yung mga kababayan natin. Kasi hindi naman ako makikinabang, actually, hindi pa naman senior citizen. Matagal pa, 14 years pa, baka marami pang mangyari. Bumaligtad po yung mundo, di ba? Katulad sa Dubai, nakita nyo, bumaha na. Ibig sabihin, nagkakaiba-iba eh. Na ang mundo natin, dito sa lugar natin, napaka-init. Ang init mo na nararamdaman natin, parang sa Dubai, nung nandun po ako sa Dubai. Sobrang sakit sa balat. Pero nakita nyo, nagkabaliktad na, yung init nila nandito sa atin, yung baha na dinadanas natin dati, nandun na sa kanila. So, ibig sabihin po, meron talagang Panginoon, meron talagang kumagalaw sa atin. Kasi may mga bagay na hindi naman natin hawak, kahit gusto din natin. Pero kapag ipinagkaloob niya, talagang mangyayari. Parang ganito lang din po yung sitwasyon ko. Yung pinagkaloob sa akin, na hindi ko naman din inakala, dahil ako, hindi naman ako politika, pero politika lang ako sa damdamin kasi makabayan po talaga ako. Nationalistic ako since I was born. Ibig sabihin, kung pinanganak ako, pag may nakikita ako na may nasasaktan sa labas, may naaapi, parang yung damdamin ko lagi. Gusto ko, maging maayos lahat. So, nadala ko po yan. Eh, sabi ko pala ng bata ako, bakit every time na kami nag-aaral ng history, kay Dr. Jose Rizal pa, kay Andres Bonifacio, talagang interesado po ako. Tapos, yung mga pag-discover pa sa mga lugar, like yung mundo natin, Pilipinas, ano ba yung pinagmulan ng salinlagi natin? Paano ba tayo naging Pilipino? Ano ba yung kultura? Ano ba yung kaugalian ng Pilipino? So, parang dito, nasagot ko na lahat, na darating pa rin parang ito lang pala yung paghahanda ko sa kaharapin mo pagdating ng panahon. So, syempre, ako naman po, yung isang lumaki sa San Andres, Bukid, Maynila, yan, nandito po ang ating former chairman ng Rito, na matagal din naglingkod sa San Andres. Dito sabihin, saksi po siya, kung saan ako talaga ipinanganak. Kumbaga, ipinanganak lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila, naikot nyo na po lahat yan. Tumira kami sa Silgano, sa Leyte, yan, naging kapitbahay pa namin si Rio. So, kasi pinanganak ako dito sa Oroy Nickel. So, lumaki ako sa tapat ng Holy Family. Pag lumaki kasi sa tapat ng Holy Family, ang kasabayan mo dyan, mga bakal, bote, dyaryo.
sa akin. Pagkatapos, lumipat kami ng Leyte, Singalo. Nung high school po ako, bumalik kami dito sa San Andres. So, ibig sabihin, kaya talagang lahat ng lugar na yan, namaligi ako sa Sapanta. Di ba? May shortcut doon sa Leyte na dulo. Doon kasi kami dumadaan nila mama. Dahil nga, alam naman si mama, lahat kaibigan, lahat sa kalengke. So, lahat po lang yan, naikot ko. Kaya bakit ang dami nagtatanong, ganun ako kakomportable bumaba. Kasi syempre, pag sarili mong tahanan at saka lugar, hindi ka naman nag-iilang. So, ang akin lamang po, marami kasing nagtatanong sa akin, yung papasukin ko rin yung politika, tinatanong ako lahat ng tao na encounter ko ganyan. Nakakalungkot, minsan sa akin, dahil nung bumaba po ako right after election, ginawa ko yan bilang ako lang. Ako lang po, si Mala, tumakbo. Nagkataon lang, nakita ko kasi yung buhay natin, yung kalagayan. Imagine, umikot ako sa Baseco, hanggang dulo dun sa mga tulay ng bahay. Pagitan ng mga sahig nila, lalaki ng uwang. Kapag hindi ka atasan na, malalaglag ka eh. Sabihin, nakita ko hanggang sa San Andres, hanggang pumunta ako ng Paco, hanggang pumunta ako ng work area, nakita ko yung katayuan ng buhay ng kababayan natin. So, syempre, pag ikaw biniyayaan ka ng Panginoon, ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede matulog sa buhay. Hindi mo naman pwede kainin lang yung isang buong lechon, baka mamatay ka. Ibig sabihin, yung blessing na binigay sa'yo, kaya binigay yun, para palawakin mo, para marami kang matulungan. Sa tingin ko, sa pamantayan ng tao, kahit sa Biblia, nakalagay po yan na ikaw ay tumulong, lalo na kung binigyan ka ng paraan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, kasi sabi ko nga, siguro tapos na yung election, pwede ako bumaba. Yun po yung nasa utak ko talaga. Sabi ko, siguro naman, hindi nila bibigyan ng kahulugan. Kasi nga, nakita ko yung mga bata sa ulit, sinahabol ako pag dumadaan ako dyan. So, doon ako nag-decide mag-food feeding. Doon po nag-start lahat. Ang sabi ko, at least, nakaupo na sila, tapos na yung election, pwede na ako bumaba, pwede akong tumulong. Kaya lang, hindi kasi ako napagod. Kaya ako umabot hanggang ngayong araw na ito. Kumbaga, yung pagtulong kasi, dahil siguro masaya din ako, nag-i-enjoy ako, nakakatulog ako sa gabi, pag uuwi ako sa bahay, ibig sabihin na-enjoy ko rin po yung the entire time na ako bumababa. Kaya siguro hindi ko na malayan, 2024 lang pala. Mag-i-election na pala next year. So hindi ko po napansin yung panahon. Pero ang hindi ko rin inakala, sa tagal na pala ako bumababa, lahat pala ng mata sa akin, lahat pala sa akin, lalo lang po yung sige. Wala akong magiging honest lang po ako ha. Lahat sa akin nakatuto. So ang tanong ko pala, bakit po ako? Ako lang ba yung bumababa na para mapansin nila? Ako lang ba yung nakaisip na tumulong right after election? Ito po, sinasabi ko lang sa inyo yung damdamin ko, ano po, kasi hindi ko naman ito masasabi araw-araw. Ibig ko sabihin, nabigyan pa ng kulay. Pero dahil, kahit sabihin pa nila, namumuliti ka lang yan, tatakbo lang yan. Diyos ko naman tayo, tumanda na po tayo dyan sa San Andres, sa Sapanta. Sino po ang politiko na bumaba ng 3 taon para lang tumakbo? Wala akong gumawa yan. Eh di ba kapag ikaw tatakbo ka, mapapagod ka, ipunin mo pa yung pera mo eh. Ako mag-iipon muna ako, hindi ako pwede kumasos ngayon. Baka pagdating ng kampanya, wala na ako ibuga. Eh kung ganun po ang mentality ko, baka hindi ko talaga gagawin yan. Kasi manghihinayang ka sa bawat sentimo na ilalabas mo. Dahil ang katwiran po ng tao, masyadong maaga ka lumabas, ang tao na bibili na ngayon. Baka kasi bibili mo sila ngayon, pero pagdating ng eleksyon, babayaran mo pa, mabibili rin ng kabila. Ako po sa totoo lang kapag sinasabi sa akin yan, wala po akong pakailan kasi hindi naman yun nasa utak ko. Hindi naman yun yung kampanya, hindi naman yung pagbili ng tao nasa utak ko. Ang nasa utak ko po, marami na tayong nararanasan ngayon na nag-iiba na ang bansa natin may threat pa ng gera, na ang bansa natin gumakarap pa sa matinding pagsubok sa ekonomiya. Marami po ang tao na nagugutom. Marami ang nakikita natin sa kalsada na natutulog. Yan po yung hamon natin ngayon. Ngayon, kung iisipin natin yung kampanya, baka naman tayo pa ang nalunod sa sarili natin. Ibig sabihin, kung hindi mo makikita yung katotohanan, ano pang tawag sa atin? Hindi na tao, alien na tayo. Bakit? Parang wala ka
palang pakiramdam. Parang wala ka palang pakialam. Kaya kahit na sinasabi po nila, actually ako marami din ako mga tao na nagsusumbong sa akin, nagsasalita, na wala na raw ginawa. Itong mga konsyal, hindi pag-usapan ako sa araw-araw. Sinasabi nila, si Mara, dapat tarpul, hindi na uubos. Meron pang pa-super-superhero. Sa totoo lang naman sa tingin ko naman po, hindi ko sinasabi superhero ako. Pero sa tingin ko naman yung nagawa ko, imposible naman kung hindi mapansin ng ibang tao. Kasi yung sakripisyo lang na binibigay ko, gigising ako ng maaga, alas 5. Hanggang gabi po kami sa lansangan. Hindi kami makakakain sa oras. Sinasakripisyo ko po yung dapat na may hanap buhay ako na inaasikaso. Para hindi rin masira sa katotohanan. Pero yung service hindi na pa. Kami po yung papasalamat sa mga programa nila. Mamaratang lalong-lalo sa mga senior citizen. At ako po'y naniniwala. Hanggat may maratang mundo, may senior citizen. Thank you. Sobrang malaking-malaki. Lalo sa mas matatanda. Sa amin din, yung senior sa amin, wala gusto ko nga yung sa service sa ma'am na about ko na magaling ng buhay para sa mga maintenance ng mga thank you. Minsan po para kay Miss Marathon. I wishing her the best. Thank you, Chairman. Mabuhay po.